Bago tayo magsimula, gusto ko munang i-shoutout si Kosi TV Vlog. So eto, makikita nyo yan. So suportahan natin yan. Isa sa mga tropa natin dyan na legit na businessman na inaalam talaga yung mga presyo ng mga bilihin. Sa mga hindi nakakaalam, no, siya nga pala yung dating customer ni Idol Rapi, na which is nalaman niya na nakakashock talaga yung mga presyo. Kaya ang ginagawa niya, bumibili na lang siya sa Odeon Mall. So itatopic na lang natin si Bossing, si Kosi TV next time. So magsimula na tayo dito sa topic natin. So dito may nagtanong lang dito sa akin, boss, ano daw yung gamit kong pang-edit except sa Photoshop? So sa mga hindi pa nakakaalam, usually na ginagamit ko ng mga software dyan or mga web browser application, etong Canva. So dito sa Canva, napakadaming design na pwede kang magamit dito or pwede ka rin ditong mag-remove ng background. Minsan eto yung ginagamit ko, remove.bg. Nakakapag-remove din siya ng background kapag minsan may problema dito sa Canva. And then eto yung isa, Cutout Pro. Minsan ginagamit ko din to. So usually kasi may mga customer tayo na magsisend yan ng mga files sa inyo na hindi pa naka-remove yung background. So ang ginagawa ko doon, sinisingil ko sila ng additional 50 or nakadepende kung gaano kahirap yung tatanggalin na background. So eto yung mga AI na mga software or yung mga artificial intelligence na yung gumagawa ng iyong mga trabaho, hindi mo na ima-manual pa. So eto pa yung isa sa mga ginagamit ko, yung Adobe Lightroom. Dito naman medyo ginagamit ko to kapag halimbawa nag-send si customer ng mga picture nila. Dito ini-edit ko yung parang magiging output nung kanyang kulay. Dito kasi mai-edit mo yung kulay. Eto, pwede mo siyang i-settings dito kung gusto mong sobrang linaw. So halimbawa binigay ni customer na picture sobrang dilim, so i-edit ko na lang dito ng saglit lang, and then mabilisan lang naman to. Ayusin mo lang yung mga settings dito, napakadali lang. So eto yung isa sa mga ginagamit ko, halimbawa nga nag-send si customer ng mga photos nila na yung tipong pinindot lang nila ng mabilisan. So eto, makikita mo, no, so dito sobrang maayos na yung kanyang kulay, although hindi naman ganun ka ayos. Syempre minamadali na lang natin kasi syempre hindi naman ganun kalakihan din yung singil natin. So eto yung binigay ni customer na original photos, so parang matamblay, kaya ginagamitan ko ng Lightroom. Ayan o, nakikita nyo naman. So isa pa sa mga ginagamit ko, syempre etong Silhouette Studio. Dito sa aking Silhouette Studio, naka-business account na ako dito. So kung mapapansin nyo, napakadami ng mga tools na wala kayong makikitang ganito sa normal lang na Silhouette Studio, dun sa mga pre-download sa internet. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi nyo naman na kailangan mag-business account pa, kasi kung puro print and cut lang kayo, hindi nyo na kailangan pang gamitin yung mga ibang tools dito. Kahit yung free version lang ay okay na. So ipapakita ko pa sa inyo yung mga iba kong mga application na ginagamit dito. So dito meron akong Adobe Premiere Pro, meron akong Adobe After Effects. Eto syempre ginagamit ko to sa aking mga editing videos. So meron din akong Adobe Audition dito. So etong mga Adobe products na to, pwede nyong i-download yan sa mga kilala nyong mga torrent site, no. Nakadepende na lang kung saan nyo trip i-download yan. Pero syempre mag-ingat-ingat din kayo sa inyong mga pinagda-downloadan, or kung meron naman kayong budget or kumikita naman kayo ng sapat, syempre mag-avail na kayo nung monthly na binabayaran para legit talaga. So dito meron din akong Corel, ayan, in-install ko din siya. So meron din ako ditong Photoscape. Eto, minsan pinagpa-practice ko tong Photoscape na to. So ayan lang yung aking mga software na ginagamit. So wala nang iba. So eto, napakaganda din na itong gamitin, lalo na kukulayan mo yung picture. So etong Lightroom, gamit lang talaga to pang kulay. So makikita nyo dito medyo matamblay, no. So edit nyo lang dito, bawasan nyo ng exposure or dagdagan nyo ng exposure, yung contrast bawasan nyo or dagdagan nyo, nakadepende sa inyo. Meron naman tong naka-auto, click nyo na lang tong auto para automatic na iaayos. So halimbawa dito, i-try natin na ibalik sa default. So ganyan, halimbawa ganito, naka-default na siya, naka-reset. So pindutin mo lang tong auto, automatic nang magsi-set up yung mga details dito, 'di ba? So ayun, imbis na ganito yung kulay dati, yung tipong medyo parang malamya yung kulay, so syempre may edit nyo na, makukulayan nyo na.
na. So ayun, kung may mga katanungan kayo, no, comment down below na lang dyan. Salamat sa mga sumusuporta sa atin at sinasabi ko sa inyo, try nyo ring mag-avail na itong Canva dahil napaka-importante na ito, napaka-powerful na itong Canva. Kasi yung Canva, para rin siyang Photoshop pero mas pinadali yung galawan dito. So ayun, siguro dito na natin tatapusin itong video na to para hindi na masyado humaba. I-explore nyo na lang tong Canva. Pwede nyo rin naman gamitin tong Canva kahit hindi kayo naka Canva Pro, magagamit nyo rin to. Napakaganda na itong tools. So ayun lang, like, share, and subscribe. Inuulit ko, huwag magpapabudol sa mga sobrang daming subscribers pero inuuto lang pala talaga kayo. So ayun, hanggang sa muli, like, share, and Sa subscribe. lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento, lahat ng porsyento sinadya mo na masolo. Bakit ka ba ganito? Mamigay ka naman.